Magandang araw po sa bawat isa po sa atin. Isang pagbati po mula sa ating Panginoon. Kumusta na po tayo? Salamat po sa Panginoon. Tayo pong muli ay nagkasama-sama. Nais ko pong magbahagi sa inyo ng talata sa Jeremias chapter 29 verse 11. Ganito po ang ating mababasa sa aklat po ng Jeremias. Ako lamang ang nakakaalam ng mga panukalang inihanda ko para sa ikabubuti ninyo at para dulutan kayo ng pag-asa sa hinaharap. Ang Diyos po ang nagpala ng kanyang salita. Alam niyo po, napakaganda po na malaman nating mga tao ang kalooban ng Diyos. Kasi nga po ang Panginoon ay may magandang plano po sa atin. Subalit, ito po ay mangyayari lamang, magmamaterialize lamang po yung mga magandang plano ng Diyos sa atin kung malalaman po natin yung kalooban ng Diyos. Ano po ba yung kalooban ng Diyos? Ang will of God, ano po sa ating buhay. Pag sinabi po natin kalooban ng Diyos o God's will, ito po yung mga bagay na tumutukoy sa plano o hangarin ng Diyos para sa ating buhay sa mga tao. Ano po? Sa sangkatauhan. Ano po? Ito na po yung plano at magandang hangarin ng Diyos sa atin. May magandang plano po ang Diyos sa atin. Subalit, paano po ba natin malalaman at makasusunod po tayo sa napakagandang plano ng Diyos sa bawat isa po sa atin? Una po, kailangan po tayong mag-aral ng salita ng Diyos. Ano po? Dito po sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos sa Bible, malalaman natin yung mga aral at mga utos ng Diyos at ito po yung magbibigay ng kaliwanagan sa ating kaisipan. Ano po? So malalaman po natin kung ano talaga yung pinakamagandang hangarin ng Diyos sa buhay natin. Kung babasahin po natin ang kanyang mga salita, pag-uukulan po natin ng panahon ang pagsasaliksik at pag-aaral ng kanyang salita at handa po tayong makinig sa naisin ng Panginoon sa ating buhay. Ikalawa pong bagay para malaman po natin yung nais ng Diyos sa atin, yung hangarin ng Diyos na maganda ay yung pananalangin po or prayer. Sapagkat ang panalangin po ay isang paraan upang makipag-usap sa Diyos at humingin at gabay at patnubay sa kanyang kalooban. Kung hindi po tayo nananalangin, hindi po natin malalaman yung paraan. Hindi po natin makakausap ang Diyos. At paano po tayo makahihingi? Hingi tayo ng guidance, ng patnubay sa ating Diyos. Normal lamang po yun na humingi tayo ng patnubay sa Diyos kasi tao lamang po tayo. Hindi po natin alam kung ano po yung mangyayari sa atin. Ano po, tanging ang Diyos lamang po nakakaalam. He is all-knowing God. Siya po yung Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Ikatlong bagay po, kailangan magtiwala tayo sa ating Panginoong Diyos. Sapagkat ang pagtitiwala po sa Diyos ay napakahalaga. Ano po? Bakit? Para po tayo makasunod sa kanyang kalooban. Mahirap po kasing malaman natin ang kalooban ng Diyos kung hindi po tayo nagtitiwala sa ating Panginoon. Ano po? So dapat natin pagtiwalaan yung magandang plano ng Diyos. Ano po, para sa atin. At maganda po yun. Ang maganda po doon sa plano ng Diyos, maganda po ito para po ito sa ikabubuti natin. So, we have to trust God, God's will in our life. Ano po? Sumunod po, kailangan hindi lamang po basta tayo ay mananalangin, mag-aaral ng kanyang mga salita, hindi lamang po basta tayo magtitiwala sa kanya, kundi maging masunurin po tayo sa kanyang mga ipinag-uutis or obedience. Ito po yung utos ng ating Panginoon. Paano po natin malalaman ang kautusan ng Panginoon? Kung hindi po tayo hindi po tayo nakikinig ng kanyang salita, paano po natin malalaman ang naisin ng ating Panginoon? Ito po ang magbibigay ng kaliwanagan sa ating kaisipan, yung kanyang mga salita. Ano po? Kaya po alam niyo po maraming tao ang naliligaw ng landas kasi hindi po alam o ayaw pong makinig sa salita ng Diyos. Ano po? Kailangan din po natin mga kapatid na magkaroon po tayo ng personal na relasyon sa Diyos. Ang pagkakaroon po ng personal na relasyon sa Diyos ay napakahalaga upang makasunod tayo sa kanyang kalooban. Ano po? Kung wala po tayong personal na relasyon sa Diyos, hindi po natin kayang sumunod sa kanyang kalooban. Kailangan po nating tanggapin siya as our Lord and Savior. Ano po? Kailangan din po natin magpakita ng pagmamahal at paggalang sa Diyos.
Ano po, hindi lamang po basta tayo ay nakatanggap ng pag-ibig ng Diyos, kundi mag-express din po tayo ng pagmamahal. Yung reverence sa Lord, yung paghalang, yung may banal na pagkatakot sa ating Panginoon. Napakahalaga po yan upang masunod po natin ang kanyang kalooban. Ano po, sa panahon po ng paghihirap o pagsubok, kailangan po nating tanggapin ito. Sapagkat ang mga pagsubok na yan, ang mga paghihirap na yan nararanasan natin, ito po ay bahagi ng plano ng Diyos para sa atin upang tayo tumatag sa ating pananampalataya at upang makasunod po tayo. Kailangan din po nating maging masunuri sa plano ng Diyos sapagkat ang plano ng Diyos, ito po ay nakasaad sa kanyang mga salita. So, ikot-ikot lamang po yan. Ang plano po ng Diyos ay makikita lamang natin sa kanyang mga salita. Kailangan po natin magkaroon ng malalim at pangunawa sa kalooban ng Diyos at pagkakaroon ng isang malalim po na relasyon sa ating Panginoon. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood ng Facebook na ito. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Magpatuloy lamang po tayo sa Kanya. God bless you all po.